So yun po yung nakikita natin na yung umiikli na yung return period ng mga strong and super strong El Nino events. Bago sumapit ang taong 2000, tuwing ika-10 hanggang ika-15 taon bago maulit ang pag-iral ng matitinding El Nino. Halimbawa dito ay noong 1982 hanggang 1983 strong El Nino episode na nasundan naman noong 1997 hanggang 1998. Ngunit ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay umikli na ito sa 5 hanggang 7 taon na lang. Katunayan nito ay ang 2009 to 2010 El Nino na nasundan agad noong 2015-2016 episode. May mga prediksyon ng mga eksperto na posibleng ang umiiral na El Nino ngayon o ang pag-init ng silangang bahagi ng Dagat Pasipiko ay maging isang Super El Nino. Kaya tinawag kasi siya na Super El Nino. Usually kasi yung pag-init na temperatura ng mga around more than 2 degrees or 2.5 degrees, hindi po yan bigla-bigla nating nararanasan dun sa mga tinatawag nating conventional El Nino or traditional El Nino. But then dito sa El Nino na episode na ito, nararanasan natin yun na sobrang napakainit agad ng temperatura ng ibabaw ng dagat. Ayon sa Pag-asa, ang dapat paghandaan ngayon ay ang posibleng paghaba ng epekto ng El Nino sa bansa. Sa ibang lugar gaya sa kanlurang bahagi ng Amerika ay matitinding ulan ang nararanasan kapag may El Nino. Pero dito sa Western Pacific na kinaroroonan ng Pilipinas, malaking pagkabawas ng ulan o meteorological drought ang magiging klima. Ayon sa Pag-asa, posibleng humaba ang epekto ng isang Super El Nino. So pwede siya magtagal more than 9 months or 9 to 12 months or pwedeng more than a year. It could take time to recover yung ating ocean temperature para lumamig siya or at least maging average yung ating temperatura ng dagat. Sa ngayon ay bumubuo na ng National El Nino Platform ang gobyerno. Dito ilalagay ang lahat ng datos o impormasyon na kailangan sa pagpaplano para tugunan ang epekto ng El Nino sa bansa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.